Alright, yan, magandang hapon po sa inyong lahat, Batang Maynila Toits. Pag-usapan natin itong panibagong dagok sa mga lusos. Simula talaga nung umalis ang TVJ dito sa Tape Incorporated, sunod-sunod yung kamalasan ng pamilya Halusos. O nung umalis yung TVJ, diba, itong si Congressman Halusos natalo sa kaso. At natanggal siya sa pagiging congressman. Yung kalaban niya, yun yung diniklarang panalo. So nawala sa pwesto itong si Halusos, si John Halusos. At ngayon, eto naman, panibagong kaso. Pero bago to, sunod-sunod yung naging problema nila dyan sa Itbulaga. Natanggal yung kanilang trademark dyan sa Itbulaga at EB. Kasi hindi nga nila napatunayan na sila yung nag-imbento, sila yung originator o sila yung creator. So kinatigan ng korte itong TVJ at napatunayan ng kampo ng TVJ na sila nga ang totoong nagmamay-ari ng Itbulaga dahil ito yung inimbento ni Joey De Leon. So dahil nga doon natanggalan sila ng trademark. At pagkatapos noon, yun naman, sumunod yung ito mismong Marikina Regional Trial Court nagdesisyon na ang dapat gumamit ng Itbulaga at EB at lahat ng may kinalaman sa Itbulaga ay itong Tito Vic and Joey. At simula noon, hindi na nila pwede gamitin yung Itbulaga. Pinagbayad pa sila ng danyos. 3 million na ata binayad nila dito sa TVJ. So kasama na lahat ng mga sa abogado. So sunod-sunod mga kababayan yung kamalasan na inabot nila dahil lang dito sa pag-alis ng TVJ yan sa Tape Incorporated. At ito mga kababayan, ito yung latest na balita. Etong Dakak Resort, alam naman natin ito ay pag-aari ng mga Halusos. So hindi ko alam kung mismong buong Dakak Resort ang involved dito o portion lang ng Dakak. Kasi ito mga kababayan, etong Halusos, ito mga kababayan, yan, balita po yan. Etong Halusos ay ulat sa titulo ng Dakak Resort. So hindi natin alam kung buong Dakak Resort kasi 1,000 square meters, di ba? Pag 1,000 square meters, pwede na bang yan, isang resort? Kasi pag sinabing 1,000 square meters, more or less 10 meters yung, tansyahin nyo matatansya naman natin 10 meters yung width, tapos 100 meters yung haba. So yung ganun lang para sa akin maliit yun para sa isang resort. So baka baka portion lang nung Dakak. So hindi kabuuan ng Dakak kasi ang liit naman kung 1,000 square meters lang, di ba? Pero hindi ako sigurado rito ayun lang naman ang yung tansya ko lang. So baka hindi naman buong Dakak Resort, portion lang ng Dakak Resort. Kasi ang problema pala yun, yung 1,000 square meters property. Eto babasahin ko yung balita ng Abante Tonight. Sabi dito, pinawalang bisa ng Court of Appeals ang titulo ng Dakak Beach Resort sa 1,000 square meter property dito sa Dapitan City. Ipinag-utos din ng Court of Appeals na bakantihin ang lupa at ibalik ito sa may-ari na si Maria Consuelo Saguin na nadiskubreng pineke ang pirma sa sinasabing deed of sale ng resort. Grabe naman. Yung deed of sale, nakatunayan na binayaran yun ng Halusos dun sa unang nagmamay-ari, peke pala mga kababayan. So fake yung deed of sale, pineke yung deed of sale para palabasin na yung lote na yon 1,000 square meters ay pag-aari na ng mga Halusos. Grabe naman. Biro mo pineke yung deed of sale. Ano kaya masasabi dito ng mga panatiko ng tape, no? Grabe mga kababayan
Doon sa usaping Itbulaga, inaangkin mo yung napatunayan ng korte na hindi sa'yo. Inaangkin mo. Tapos eto, lupa naman mga kababayan, pinag-uusapan, 1,000 square meters na lote. Inaangkin mo. At yung hawak mo, nakatunayan na sa'yo yung lote na yon, yung deed of sale, walang joy, fake. Pineke. Hindi natin alam kung sino nagpeke. Hindi naman niliwanag dito o dinitalye kung sino yung nagpeke, pero fake. Dahil nga napatunayan ng may-ari na si Maria Consuelo Saguin na ito ang deed of sale ay fake, pinag-utos tuloy ng Court of Appeals na bakantihin yung lupa at ibalik doon sa may-ari. Kasabay nito ay natasan ng Court of Appeals Second Division si Romeo Halosos, may-ari ng Dakak, para bayaran si Saguin ng 10,000 kada buwan para sa paggamit at pag-uukupa ng property mula nang isampa nito ang reklamo hanggang sa mabakante ang resort. Grabe. So penalty, mga kababayan, penalty ito. Na simula nung inukupa nila, kasi illegal na yun eh. Kasi pinaglaban ng totoong may-ari yung kanilang karapatan dun sa lote, at habang pinaglalaban nila yan, yung karapatan nila sa lote, nandoon yung mga halusos, yung Dakak, ginagamit nila, pinagkakitaan nila yung lote na hindi naman kanila. Ngayon, sabi ng korte, bayaran nyo yung may-ari 10,000 kada buwan doon sa mga panahon na inukupahan nyo yung lote na hindi naman sa inyo. So medyo hindi natin alam kung magkano yung total. So mabigat ito. Grabe, no? Sunod-sunod yung kamalasang inabot ng mga halusos. Simula doon sa anak, tapos sa tatay. Kasi pinagbabayad dito siya, Romeo Halosos eh. Iniutos din ng Court of Appeals sa bayaran si Saguin ng 100,000 bilang moral damages, 100,000 sa attorney's fees at 50,000 pesos exemplary damages. So maliban doon sa 10,000 buwan-buwan, meron pa siyang 250,000 na dapat bayaran dito sa totoong may-ari na si Saguin. Nakasaad din sa desisyon ng Court of Appeals na ang kabuuang halaga ng mga dapat bayaran ay magkakaroon ng 6% interes kada taon hanggang sa ganap na itong mabayaran. O kung hindi man mabayaran ng buo, yung kulang tumutubo, nagkaka-interest ng 6%. Nagsampa ng reklamo si Saguin laban sa Dakak at kay Halosos matapos madiskubre noong 1995 na mayroong ng titulo ang kanyang lupain sa pangalan ng Dakak. Biruin mo, no? Nagulat na lang si Saguin. Yung lote niya, yung pag-aari niya, may titulo na. Nasa pangalan ng Dakak. Nagulat siya. Ano ba to? Paano nangyari to? Lote ko to. Tapos ngayon may titulo na. Titulo na ng Dakak. Dapat din nababayaran sana ni Saguin ang kanyang real property tax para sa 1,000 square meter property na pag-aari niya mula pa noong 1981, pero nalaman na lang niya na nakapangalan na ito sa Dakak. Grabe na, magbabayad siya ng amilyar eh. Doon sa property niya 1,000 square meters, ngayon ang pagpunta niya ron sa City Hall. Kumalan Diyo, nagulat siya. Nakapangalan na sa Dakak. Inangkina ng Halosos. Nadiskubre ni Saguin na pinarehistro sa pangalan ng Dakak ang kanyang lupain noong Marso 1994 base sa umano'y 1988 deed of sale, kung saan ay ibinenta umano ng kanyang ama ang naturang parte ng lupain sa resort. Sabi ko sa inyo, hindi siya buong resort, parte lang ng resort, yung 1,000. Kasi maliit yun eh. Maliit yun kung resort, 1,000 square meters. Maliit lang yun kung sasabihin natin resort. So, parte lang mga kababayan, para maliwanag, part lang ito ng resort ng Dakak. Na itong pag-aari ni Saguin. So, yun, nung magbabayad siya ng amilyar, na-discover niya, teka, nakapangalan yung property niya sa Dakak. Dakak ng mga Halosos. At lumalabas, binenta raw yun ng tatay niya.
So kunisyon ito ni Saguin at ginihit na hindi niya isinali ng pagmamayari ng lupain sa Dakak at pinayagan lamang ang hikahilingan ni Alsos na gamitin ito kapalit ng libreng paggamit ng kanilang pamilya sa resort. Alright, so meron palang naging usapan. Sige, gamitin nyo muna yung lupa namin. Pero libre kami dito sa sa resort. Pero hindi ibig sabihin sa inyo na yung lupa. Kasi kahit kailan hindi namin sinali yung pagmamayari ng lupain sa Dakak. So yung sabi ng ni Saguin. O sa panig ng Dakak at ni Alsos, ginihit naman ito na inalok ng ama ni Saguin ang naturang lupain bilang kabayaran para sa shares of stock ng resort. Subalit itinanggi naman ng ama ni Saguin na gumawa siya ng deed of sale at iginihit na peke ang pirma ng kanyang anak sa naturang dokumento. So, grabe naman. Grabe naman! Ay, hindi nakakapagtaka Itong Itbulaga kinukuha Kasi, ano ba ugali na ba nila na mangangkin na hindi kanila? Pinagamit na nga yung lupa sa inyo. Kapalit, libre yung pamilya ng totoong may-ari. Tapos ngayon gagawa kayo, mag-iimbento kayo ng fake na deed of sale. Palalapasin nyo, binenta ng ama ng may-ari yung portion ng Dakak, itong 1,000 square meters. Aba, matindi. Matindi kayo, grabe. Hindi nakapagtaka mga kababayan. Itong Itbulaga nga, di ba, inaangkin nila. Kasi talagang siguro ewan ko. Ang hirap kaya ng gano'n sa totoo lang. Ewan ko lang sa kanila kung sanay sila sa gano'n. Pero sabi nga ni Tito Sen, yung mga bagay na ginagawa mong illegal, magagawa mo lang yan kung sanay ka sa illegal. So siguro sanay sila sa ganyan kaya nagagawa nila yan. Hindi sila natatakot. Pero ito, mga kababayan, congratulations sa may-ari kay Saguin at naibalik sa kanila yung karapatan sa kanilang lupa na nangyari, inangkin ng Alsos sa pamamagitan ng pekeng deed of sale at napatunayan ng korte na talagang fake at sa lalong madaling panahon kinakailangang ibakante ng mga Alsos yung portion ng lupa na yon, yung 1,000 square meters. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Ingat po tayong lahat. God bless.